about mga ko naman, political ambitions, no? Wow. Dahil nung Secretary of Justice si Boying, tapos ikaw ay DILG, di hama kayo pinaka-powerful na pamilya sa kabinete. Napaka-powerful ng dalawang ko na yun, dalawang ahensya. Meron mo, Secretary of Justice, Secretary ng DILG. Ngayon, hindi naman siya humina dahil ombudsman naman siya. Oo. Mas maraming problema, pero ombudsman naman siya. Tapos yung naiwan sa DOJ, kabitenyo rin. Tama, mayor Dating namin. mayor na Mendez. Mayor namin. No, diyan ako mahilig sa Mendez nun. Sarap ng kape dyan. Oo naman. Oo naman. Oo. Siya yung Hakubina. Hakubina, kasabihin niya, di ba? Kaya, ang tingin ng iba ay may plano kayo for higher office. Meron kayong political project. Tapos, at a certain point, nagbukas ka naman. Sabi mo na open ka, di ba? Open. Sa ngayon ba, yung openness mo na yan, gaano ba ka-open yan o gaano ka-close? Parang paliit eh. Oo. Alam ko naman kung ano kailangan gawin eh. Pero parang yung hinahanap ng tao at saka yung pagkatao ko, parang hindi pa nagtutugma. They think I am elitist. English pa pagkasabi nun. Oo, sinasabi mo sila I'm home eh. Tingin nila elitista ako. Tingin nila out of touch. Tingin nila mayabang ako. Pero hindi nila nakikita yung lalim ng trabaho para may saayos ko lahat ng ginagawa ko. Hindi nila makita kung ano ang ginawa ko sa pulis para tumino yan. Anong ginagawa ko sa BFP. I have never entered in an organization that I did not make better. I have never entered in an organization that I did not aspire for it to be the best. And parang hindi naiintindihan ng tao sa akin yun. I come out as aloof. I come out as burgis. But in truth, there is always serious work behind what I do. Kaya parang ang perception versus reality hindi pa nagtutugma eh. Kaya I don't know if I have time to close that gap. But whether or not the gap closes, I will always do my best to do my job to the full extent of my capacity. Pero tama yung sabi mo, Secretary. Everything now is perception. Everything is optics. Yes. Pero meron din yung mga ino-open na possibilities. Dahil sa panahon ng social media, sa mundo ng social media, sa mundo ng disruption, things can also change overnight. No, hindi naman sinasabi na mangyayari yon. Pero, halimbawa, pag nahuli mo si Atong Ang, kung mahuli mo si Bantag, no, hindi nararamdaman ng tao yung nangyayari ngayon sa peace and order. Ang nakikita nila ay drama. Probinsyano, no, Batang Quiapo. Yun ang kultura ng mga tao, di ba? Telenovelang Pinoy, no? So, depende sa narrative, depende sa spin, depende sa packaging, things can change overnight. No? That's right. Hindi naman kita kinukumbinse. Sinasabi ko lang na yung mga binabanggit mo ay pwedeng magbago. Dahil marami sa mga tumatakbo for president or nanalo ay hindi sila yung frontliner ng simula. Actually, halos lahat ng frontliner, no? Except ERAP. Ay natalo. Tama. Lahat ng frontliner. So, medyo bilog yan, no? Ang kampanya. At ang mahalaga dyan ay ano ba yung perception, sabi nyo nga, pero perception can change almost immediately. That's right. That's right. Depende with the right branding, with the right trigger, no? Pwede yung magbago overnight. Kaya ang tanong ko ay, kahit sabi mo na nagsasara, ay hindi ka pa rin sarado. Hindi naman. Hindi naman. I'm very proud of the work I've done with the Safer Cities. Wala namang iinom sa kalye ngayon. Kung meron man tumawag guys na 911 para i-report kung nasaan yan, wala na nakahubad sa kalye. Diba? Ikaw, bawal ka na maghubad sa kalye ngayon. Diba? Paano yung mga senador na mga nakakuan, na fishnet t-shirt? Huhulihin niyo ba yun? Kasama ba yun? Basta nasa kalye, huhulihin ko yun. Wala akong naisip pahiwatig tungkol sa kanila. Pero wala akong sinasabi na magka-asosasyon sila ni Harry Roque. Wala akong sinasabing gano'n. Wala ka alam. Pero, senador, naka-fishnet t-shirt. Hindi maganda. No? Pero, the streets are safer. The streets are quieter. Homicide is down. Thefts are down. Rape is down by 80%.
Even sa Davao, na rape capital ng Pilipinas? Hindi. Even in the, ano pa, ano pa ba, physical injuries is down. Kasi yun ang number one pala sa source ng away eh. Yung mga tambay sa kalye. So, pinapaalisan namin ngayon yan. Huwag na ganyan. The people own the streets, Yes. not one group owns So, the hindi streets. na natatakot lumabas yung mga tao? Hindi na, kahit saan ako pumunta ngayon, yung mga nakakausap ko ng yung mga nagsisilbi sa mga restaurant, yung mga, kahit kung nagpapagupit ako, sinasabi nila, bigla doon tumahimik ang mga lugar nila. And that's one thing I'm very proud of the PNP. They bought in. Diba? At saka nagkatrabaho talaga sila. Kaya nga, yung for the first time, yung peace and order is not in the top 10 of the list ng, ng concerns. Diba? And that's never happened before. Ikaw, tagal mo na sa social sciences, diba? Hindi nangyayari yan. It's always been a big concern, diba? Diyan ako Diba? nagsimulang mag-organize eh. Bari yung magsaysay sa Tondo. Diyan. Tapos sa Bangkulasi, sa Nabotas, sa Pangpalay, lahat yung mga pinakamagugulong lugar. Doon, diba? Basilan, no? Sabi Sulu. nila, hindi nila kayang patahimikin ng Tondo. Pero kung umikot kayo sa Islang Puting Bato kayo, Iba na ngayon, iba na ngayon. Sumusunod na yung Wala mga na tao Smoky ngayon. Mountain doon ngayon. Wala na. Sabi nila, hindi kaya patahimikin ng Caloocan. Tumahimik rin. Tumahimik rin siya. It's ano eh, alam mo mga Pilipino, sumusunod sa batas yun kung nasa ibang bansa eh.